To summarize our readings for today, one word, presence. Sa ating unang pagbasa, narinig natin na natapos na ni Haring Solomon ang pagpapagawa ng templo ng Jerusalem na inialay kay Yahweh. At ano ang kapansin-pansin dito? Yahweh dwelt in the temple, na malagi nanahan ng Diyos sa templo ng Jerusalem. In what form? In the form of the cloud. King Solomon recognized God in that way. The same true with our gospel reading according to Mark. Ang mga tao, pagkalapag pa lang mismo ni Jesus sa bahay ng Genesaret, nagsisitakbuhan at nagsisidatingan patungo kay Jesus para makatanggap ng grasya ng paghilom. At ano ang patungkol din ito, isang detalye na dapat din natin makaligtaan, they were able to recognize Jesus. Sa dalawang pagbasa, kapansin-pansin ang nangungusbong na katotohanan. Ang presensya ng Diyos sa templo at ang presensya ni Jesus sa paghilom sa mga may sakit. At ito rin ang panyaya sa ating mga kapatid kay Kristo sa unang araw ng inyong pagtatrabaho, sa inyong pagpasok muli sa inyong paralan, o sa inyong mga gampanin sa iba't ibang lugar. At ano yun? To be able to recognize the presence of God. To be able to see the works of God. To be able to acknowledge God in your life. Sana makita nyo ang galaw ng Diyos sa buhay niyo. Sana makita nyo si Jesus sa ibang tao, lalo na sa mga may sakit, at humihingi ng grasya ng paghilom. Nawa, maging kagaya tayo ni Haring Solomon, na nakita niya ang Diyos at ang presensya niya sa templo ng Jerusalem. Tayo rin dito sa simbahan, sana makita natin ang Diyos dito. But more so to our beloved friends, brothers and sisters who are in need of God. Sana makita nyo rin ang Diyos sa kanila. Tayo humingi ng grasya sa ating Panginoon sa banal na misa na ito to be able to recognize God in our daily days, in our daily works of our life. Amen.